sana ma-depress na siya. Naramdaman niya lahat ng pagkakamali niya na ginawa. Pagka may police visibility, yung criminal, teka muna, may police do. Marami ka ng crimes na ma-prevent. Sure, what do you want to see from BBM, President Marcos Jr. in his legacy years, and realistically, where should he stand on the 2028 question? Magiging part ng legacy niya na pinakulong niya si Bigo. Na-restore yung democratic space. Pangalan si Sen Laila. Sa akin, quote name, the senior was vilified for being a strong man, pero yung the junior was the one who restored democratic space. That, Dating Senador Antonio Trillanes lumambot kay PBBM. Makikita natin mga kababayan at sa kanyang panayam na ang kanyang pananaw sa Marcos administration ay mukhang nagbago at mukhang lumambot nang ito ay naging humiwalay sa Duterte administration. Ika nga, dahil nga sabi niya, nung dati ay akala niya magpapatuloy ang legacy na ginawa ng Duterte administration nung manalo si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga ito'y kapartido at nagkaroon ng pagkakaisa ang dalawang political na ito ay sa tingin niya ay parang ipagpapatuloy ang legacy na inumpisahan ng mga Duterte administration. Pero sa ngayon, sabi niya ay umiba dahil nga nung sa panahon ng dating administrasyon ay ang daming naging biktima ng pagpatay. Kaya nga yung ating dating presidente ay kinasuhan sa ICC ng Crimes Against Humanity. At ito yung ginawa ni dating Senador Trillanes na sabi niya ay sana ay mapagtanto na ng ating dating presidente ang kanyang ginawa. At ito sabi niya, mawawala naman yung tinatawag natin na kriminalidad if there is police visibility. Ito yung sinasabi ni dating Senador Trillanes na kung may mga pulis na makikita sa lansangan, makikita sa mga bawat barangay, makikita sa mga kanto, at makikita sa mga public places, ay mag-aatubiling gumawa ng krimen ang isang kriminal. Ay totoo nga naman, kaysa sa ang ating mga pulis ay nakatunganga lang doon sa mga opisina, ay nakaupo lang doon sa kanilang mesa, ay bakit nga naman hindi magpakita doon sa labas? So, halimbawa, yung kanilang mga patrol car ay umikot 24 hours, no? 24/7. No, sa bawat barangay, lalo na sa mga bawat barangay, makikita natin ay siyempre hindi matatakot ang mga kriminal dahil ang nakikita lang nila ay mga barangay police. Iba talaga pag nandyan yung nakikita natin yung tinatawag natin na mga police o yung sinasabi natin yung police visibility, lalo na sa mga matataong lugar at lalong-lalo na sa kung saan ay madaming mga sitwasyon na ang mga kriminal ay gustong gumawa ng krimen dahil nga marami sila, merong snatching, merong nanakawan, lalong-lalo na. So dapat mas maganda nga ay ang visibility ng pulis ay makikita talaga sa mga kalye, mga bawat kanto. Kung mas maganda nga ay sa halimbawa sa isang bayan ay magpapatrolya o iikot ang police mobile sa buong munisipyo o sa buong barangay. At least makikita ng mga kriminal na hindi sila basta-basta gagawa ng krimen dahil nga there is a police visibility. At yan din yung dapat na mangyari dapat sa ating lipunan para maiwasan ang kriminalidad. At dito naman patungkol sa ating bagong administrasyon, sa ating latest na administration, kumbaga ay
kung titingnan natin ang panayam kay dating Senador Antonio Trillanes, ay mukhang lumambot ito sa ating administrasyon. Ay kung makikita natin na parang ito isa siya sa nagiging katulong ngayon sa paglutas ng mga graft and corrupt practices na nangyayari sa ngayon at na nangyari noong nagdaang administrasyon. So ito ang dapat nating makita at maintindihan mga kababayan, na sa tingin niya ay the junior was the one who restored democratic space. Dahil nga nagkakaroon ngayon o magkakaroon ngayon ng demokrasya, hindi kagaya ng dating administrasyon, ika nga takot ang tao lumabas at takot ang tao magsalita dahil nga pupwedeng tukhangin kaagad. Kahit kalaban sa politika, pwedeng lagyan ng ito may nagkaroon ito ng kaugnayan sa droga. So imbis na kahit hindi droga yung pinanggalingan, dahil nga malakas ang drugs, na ito yung naging pakana noon para madami ang mamatay dahil sa droga. Kahit hindi droga ang dahilan, ay kung kalaban ng isang politiko, kalaban ng isang kakampi, ay siyempre mawawala siya. So ito ngayon, sabi ng ating dating senador, bumalik ang tinatawag natin na democratic government o democratic space dahil sa kay Pangulong Bongbong Marcos. So sa ngayon, dapat nga malaman at maintindihan ng ating mga kababayan na dapat ay magtulong-tulong tayo para ang demokrasya sa ating bansa ay bumalik at hindi bumalik yung tinatawag natin na one-man rule. So, halimbawa ngayon, so ating makikita nga na nagtutulong-tulong na ang mga kababayan natin, nagtutulong-tulong na ang bawat departamento para mawala o matudlukan na itong korupsyon na nangyayari sa ating sambayanan. O lalong-lalo na ngayon nga may mga bagong lalantad na mga magtuturo kung sino talaga ang mastermind ng mga pinagmulan ng korupsyon na ito. So sa ating dating senador Trillanes, kumbaga sabi niya, ngayon lang niya nakita na bumabalik uli ang demokrasya sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 22, we were expecting the worst na continuation ito ng Duterte years. But iba yung nangyari. Yan yung iniisip niya. Sabi niya, he was expecting for the worst dahil magpapatuloy lang ang ginawa ng Duterte administration. Pero sabi niya, iba pala ang nangyari. Iba ang nangyari. Kala niya na magpapatuloy ito. And ito yung sabi niya ay legacy na maiiwan ng ating kasalukuyang administrasyon at ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan mga kababayan, at isa itong patunay na unting-unting bumabalik ang demokrasya dito sa ating bansa. Ang importante lang na kumilos at gumalaw na ang mga nasa posisyon, lalong-lalo na ang ating ombudsman, na talagang kasuhan ang dapat kasuhan at panagutin ang dapat panagutin para sa mga anomalyang nangyayaring ito, lalong-lalo na sa DPWH at sa mga flood control projects na yan. At ito yung mga bagay na dapat nating malaman at maintindihan. At dyan naman sa mga kumukontra sa ating Pangulo sa ngayon, iniisip nila na kasama ang Pangulo, ay antayin na lang po natin ang tamang pagkakataon. Kung nakikita natin na kasama ang ating Pangulo dyan sa tinatawag nilang korupsyon, ay mayroon naman tamang panahon yan. At kung
at mapatunayan ay may tamang panahon kagaya ng ginawa ng dating senador Antonio Trillanes. So, nakita natin na akala niya, sabi pa nga niya, akala niya ay magpapatuloy ang ginagawa ng Duterte administration, pero sa panahon ng administration Marcos ay nagbago pala ito. Kaya nga ito yung isang pinagpapasalamat din ni dating Senador Trillanes na nagkaroon at bumalik uli ang tinatawag niyang democratic space of government. Yan, maraming salamat at patuloy nating pakinggan at kung sino pang hindi nakapag-subscribe dyan ay mag-subscribe na kayo at dito sa ating PPNC.